Mga bro, kung kahapon ay napag-usapan natin ang balak ng Philippine Air Force na kumuha ng dagdag na 6 na A-29B Super Tucanos, ngayong araw, isa-isip naman natin kung paano magiging game changer kung idagdag pa dito ang 6 o higit pang Thai Agusta-Westland T-129 attack helicopters. Ang T-129 attack ay hindi basta-bastang helicopter. Ito ay isang multi-role combat helicopter na idinisenyo para sa precision strikes, close air support, at anti-armor missions. Isipin nyo na lang mga bro kung gaano kalaking advantage ito para sa AFP, lalo na sa laban kontra insurgency at terorismo. Bukod pa riyan, ang T-129 attack ay subok na sa labanan, mula sa mga operations ng Turkey hanggang sa iba't ibang mission sa Middle East. May kakayahan itong mag-operate sa kahit anong terrain at weather condition. Sa Pilipinas, kung saan napakaraming bundok at isla, ang ganitong versatile attack helicopter ay magiging perfect match sa ating geography. Kung pagsasamahin natin ang Tucanos at T-129 attack, napaka-solid na ng air support ng AFP. Ang Tucanos ay magagamit para sa long-range close air support at reconnaissance, habang ang T-129 attack naman ay magiging frontline asset para sa precision strikes. Kung idagdag pa natin ang tandem na ito sa ating existing fleet, tiyak na magiging isa sa pinakamodernong air forces sa rehiyon ng PAF. Siyempre, ang tanong ay funding. Pero kung seryoso tayo sa modernisasyon, ito na ang tamang panahon para i-prioritize ang National Defense Budget. Sa mga nakaraang taon, kitang-kita ang suporta ng administrasyon para sa AFP modernization, kaya hindi imposibleng maisama ang ganitong klaseng proyekto. Stay tuned mga bro dahil simula pa lang ito. Kung tuloy-tuloy ang ganitong forward-thinking approach ng AFP, hindi lang tayo hahabol, aabang tayo.